Unit 4, Lesson 2, The Malolos Constitution. According to Teodoro Agoncillo, the Malolos Congress, convened by Emilio Aguinaldo in September 1898, ratified the independence proclaimed in June and elected officers including Pedro A. Paterno as a president. The Congress created a community led by Felipe G. Calderon to draft a constitution. Calderon drew inspiration from the constitution of several countries and presented his draft in October before Aguinaldo approved. Some amendments were added. On January 21, 1899, Aguinaldo promulgated the Malolos Constitution, which symbolized the Filipinos' commitment to democratize ideas during a time of turmoil. So, ang ibig sabihin nga ay ang Kongreso ng Malolos na pinatawag ni Emilio Aguinaldo noong September 1998 ay may malaking papel na pagtatag sa kalayaan ng Pilipinas. Niratipikahan ng Kongreso ang kalayaan na ipahayag noong Hunyo at nagpatuloy sa paghalal ng mga opisyal kasama si Pedro A. Paterno na nagsisilbing Pangulo. Isa sa mga pangunahing gawain na isinagawa ng Kongreso ng Malolos ay ang paglikha ng isang komite na may katungkulan sa pagbalangkas ng isang konstitusyon. Ang komiting ito ay pinamumunuan ni Felipe G. Calderon na nakakuha ng inspirasyon sa mga konstitusyon ng iba't ibang bansa. Iniharap ni Calderon ang kanyang draft na konstitusyon noong October na sumasailalim sa ilang mga pabago-bagong natanggap ang mga aproba ni Aguinaldo. Noong Enero 21, 1899, inihayag ni Emilio Aguinaldo ang konstitusyon ng Malolos. Ang konstitusyong ito ay sumisimbolo sa Pangulo ng mga Pilipino sa mga demokratikong mithiin sa pangunahin ng kaguluhan. Kinakatawan nito ang kanilang mga adhikain para sa sariling pamamahala at nagtatag ng balangkas para sa bagong independenteng bansa. Sa saligang batas ng Malolos ay isang makabuluhang pag-unlad sa kasaysayan ng Pilipinas dahil ito ay nagbibigay ng blueprint para sa pamahalaan at mga institusyon ng bagong bansa. Binalangkas nito ang mga prinsipyo ng paghihiwalay ng mga kapangyarihan, ang proteksyon ng mga individual na karapatan, at ang paghahatid ng otoridad sa pagitan ng sentral na pamahalaan ng mga lokal na pamahalaan. Sa kabila ng maraming hamon at tuluyang kolonisasyon ng mga Amerikano, ang saligang batas na Malolos ay nagsisilbing patunay na determinasyon ng mga Pilipino na matatag ng isang malaya at demokratikong bansa. Mayroon itong mga espesyal na lugar sa kasaysayan ng Pilipinas dahil ito ay kumakatawan sa isang mahalagang sandali sa pakikibaka ng bansa para sa kalayaan at pagpapasaya sa sarili. Political Constitution. Title 1, The Republic, Articles 1-3, serves as a critical resource for understanding the principles of republican government, the structure and function of the Philippines government, and the commitments to democracy, social justice, human rights, and national unity and solidarity. The Title 2 is the Government, Article 4. Several service as a critical resources for understanding the structure and functions of the Philippine government and its commitment to democracy, human rights, and social justice. So, ang ibig sabihin naman ito ay ang
Ang mga prinsipyo ng pamahalang republiko, ang saligang batas na malolos ay nagsisilbing mahalagang mapagkukunan para sa pag-unawa sa mga prinsipyo at pundasyon ng isang republikang anyo ng pamahalaan. Binabalangkas nito ang istruktura at mga tungkulin ng pamahalaan, kabilang ang paghahati ng mga kapangyarihan at ang pagtatatag ng mga tseke at balanse. Ang isa pa nito ay istruktura at tungkulin ng pamahalaan ng Pilipinas. Ang saligang batas ng malolos ay nagbibigay ng mga pananaw at istruktura ng mga tungkulin ng pamahalaan ng Pilipinas. Noong panahong ito ay nang itinatag. Binabalangkas nito ang mga sangay ng pamahalaan tulad ng ehekutibo, lehislatibo at judicial na sangay at ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad. The next one is the Political Constitution, Title 3, Religion, Article 5. Serves as a crucial resource for understanding the importance of religious freedom and tolerance in Philippine society and culture, as well as the need for a separation between church and state to promote social justice, moral value, and peace. The one is Title 4. The Filipinos and their national and individual rights, Article 6 to 32, serve as a critical resource for understanding the fundamental rights and freedoms of all Filipino citizens, as well as their importance in promoting social justice, democracy, human rights, gender equality, children's rights, and indigenous people's rights. So dito, ang ibig sabihin naman ay ang kalayaan sa relihiyon at pagpaparaya. Kinikilala ng saligang batas ng malolos ang kahalagahan ng kalayaan sa relihiyon sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga karapatan ng mga individual na ay sinasagawa sa kanilang pinipiling relihiyon at paniniwala ng walang panghihimasok o pamimilit. Ang pagkilalang ito ay mahalaga sa isang magkakaibang at pluralitikong lipunan tulad ng Pilipinas, kung saan ang mga tao ay sumusunod sa iba't ibang relihiyon. Ang pagtataguyod ng kalayaan ng relihiyon ay nagbibigay daan sa mga individual na ipahayag ang kanilang mga paniniwala, nakikibahagi sa pagsamba at lumalaok sa mga gawaing pangrelihiyon na nagpapaunlad ng pakiramdam sa pagiging inklusibo, pagkakaisa at paggalang sa mga paniniwala ng bawat isa. Katarungang panlipunan. Ito pa ang isang ibig sabihin dun sa Article 6. Kinikilala ng Constitution ang kahalagahan ng katarungan panlipunan na nangangailangan ng pantay na pamamahagi ng mga mapagkukunan, pagkakataon at mga pribilehiyo sa lahat ng miyembro ng lipunan. Binibigyan din ito ang pangangalaga sa mga karapatan ng mga marginalized at vulnerable na grupo, tulad ng mga mahihirap, mga gawa, magsasaka at mga katutubo. Sa pamamagitan ng mga pagtataguyod ng katarungang panlipunan, hinahangad ng konstitusyon na tugunan ang mga hindi pagkapantay-pantay ng lipunan at lumikha ng isang mas eksklusibo at patas na lipunan. Yun lang po at maraming salamat. The legislative power, Article 33 to 53, serves as a critical resource for understanding the structure and functions of Congress, as well as its relationship with other constitutional bodies. It also provides for transparency and accountability in legislative proceedings, ensuring that all laws are passed in a fair and democratic manner.
Isang halimbawa po ng legislative power sa Pilipinas ay ang pagpasa ng mga batas na may kinalaman sa pambansang budget, buwis, edukasyon, kalusugan at iba pa. Ang Kongreso ay binubuo ng Senado at Kamara ng mga kinatawan ng parehong may kapangyarihang magpanukala, mag-amyenda at mag-aproba ng mga batas. Ang mga senador at kinatawan ay naghahalal ng mga mamamayan sa pamamagitan ng halalan. Ang Kongreso ay may karapatan ding magsagawa ng mga investigasyon sa mga isyu na may kaugnayan sa kapakanan ng bayan at magbigay ng mga rekomendasyon sa ehekutibo o hudikatura. Ang Kongreso rin ang tanging may kapangyarihang magdeklara ng digmaan at magbigay ng pahintulot sa Pangulo na maglabas ng mga utos na tagapagpaganap sa panahon ng pambansang krisis o digmaan. The Permanent Commission, Article 54 to 55, serves as a critical resource for understanding the structure and functions of COMELEC, as well as its role in ensuring free and fair election in the Philippines. It also provides for measures to protect the rights of voters and prevent electoral fraud, ensuring that all elections are conducted in a transparent and accountable manner. Isang halimbawa po ng Permanent Commission sa Pilipinas ay ang Permanent Commission na binubuo ng 11 miyembro ng National Assembly na nahalal sa batayan ng proportional na representasyon mula sa mga partidong pampolitika na kinakatawan nito. Ang Permanent Commission ay mga kapangyarihang magpasya sa mga usapin na hindi natapos ng National Assembly, magdeklara kung may sapat na dahilan upang kasuhan ang Pangulo ng Republika, ang Pangulo ng Council of Government, ang mga kalihim ng pamahalaan, ang mga miyembro ng National Assembly, ang Pangulo ng Korte Suprema o mga ministro ng Korte Suprema sa mga kaso na itinakda ng konstitusyon at tumawag sa mga espesyal na session ng National Assembly kung kinakailangan. Ang Permanent Commission ay tinatag sa ilalim ng Malolos Constitution noong 1899 na siya unang konstitusyon ng Pilipinas. The Executive Power, Article 56 to 57, serve as a critical resource for understanding the structure and function of the Executive Department, as well as its role in implementing and enforcing laws. It also provides a measure to ensure accountability, transparency, and consistency with the Constitution and the law. Isang halimbawa po ng executive power sa Pilipinas ay ang paglalagda ng mga batas na naipasa ng Kongreso. Bago maging batas ang isang panukala, ito ay kailangang ipresenta sa Pangulo na may kapangyarihang iaprobahan o baliwalain ito. Kung ibabasura ng Pangulo ang isang panukala, ito ay ibabalik sa Kongreso kung saan ang pagtanggi ay maaring mabawi ng boto ng 2/3 ng mga miyembro ng kapulungan. Ang Pangulo rin ang pinuno ng Sandatang Lakas ng Pilipinas at may kapangyarihang tumawag sa mga sundalo upang tugunan ang isang pagsalakay o rebelyon. Kung kinakailangan ng kaligtasan ng publiko, ang Pangulo ay may kapangyarihang suspendihin ang writ of habeas corpus o ilagay ang Pilipinas o anumang bahagi nito sa ilalim ng batas militar, tulad ng ginawa ni Ferdinand Marcos noong 1972. Ang Pangulo rin ang huling pag-asa ng mga nakakulong dahil siya ay may kapangyarihang magpatawad, magbigay ng reprieve o magbago ng hatol ng isang kriminal matapos ang paghatol ng hukuman. The President of the Republic, Articles 58 to 72, serves as a critical resource for understanding the role and responsibilities of the President, as well as measures to ensure accountability, stability, and continuity of government. Isang halimbawa po ng the President of the Republic sa Pilipinas ay si Mr. President Ferdinand R. Marcos Jr. na kasalukuyang nagsisilbi bilang ika-17 na Pangulo ng Pilipinas. Siya ay nahalal noong Hunyo 30, 2022 sa ilalim ng Partido Federalismo. Ilan sa kanya mga kontribusyon at nagawa ay ang mga sumusunod. Nagpatupad ng mga reforma sa ekonomiya, edukasyon, kalusugan, agrikultura at infrastruktura. Nagpapalakas ng relasyon sa ibang bansa lalo na sa China, Russia at Estados Unidos. Nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bansa lalo na sa Mindanao.
nagtataguyod ng federalismo at desentralisasyon ng pamahalaan, nagpapalaganap ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. The Secretaries of Government, Articles 73 to 76, serves as a critical resource for understanding the structure and functions of the executive department's cabinet, as well as measures to ensure accountability, transparency, and coordination among cabinet members. Ang Secretaries of the Government ay inihalal ng Pangulo ay kinakailangan kumpirma ng komisyon sa paghirang, isang sangay ng Kongreso ng Pilipinas na nagsusuri sa lahat ng mga itinalagang posisyon ng Pangulo. Kung ang mga itinalagang opisyal ay naikumpirma, sila ay manunumpa sa kanilang katungkulan, tiyatanggapin ang titulo ng kalihim at nagsisimula ng gampanan ang kanilang mga tungkulin. Ang mga kalihim ng pamahalaan ay tumutulong sa Pangulo sa pagpatakbo ng pamahalaan at pagbibigay ng payo sa ibang usapin ng Estado tulad ng agrikultura, budget, enerhiya, pananalapi, edukasyon, kapakanan, pambansang depensa, katakarang panlabas, at iba pa. The Judicial Power, Article 77 to 81, serves as a critical resource for understanding the structure and functions of the Philippine judiciary, as well as measures to ensure independence, impartiality, accountability, and transparency in judicial decision-making. Ang judicial power ay ang kapangyarihan ng mga hukuman na magpasya sa mga kaso na may kinalaman sa mga batas at karapatan. Ito ay tumitiyak na ang mga batas ay naaayon sa konstitusyon at ang mga karapatan ng mga tao ay protektado. Title 11 Provincial and Popular Assemblies, Article 82, services as a critical resource for understanding the structure and function of local governance units in the Philippines, as well as measures to ensure accountability, transparency, and responsiveness in local governance. This article is about provincial and popular assemblies that are governed by their own law, that their law should be in accordance or in line with the Constitution. Title 12. Title 12 Administration of State, Article 83 to 88, services as a critical resources for understanding the principles and policies that guide the administration of the Philippine government, as well as measures to ensure accountability, transparency, efficiency, effectiveness, and responsiveness in governance. This article composed of it's about the responsibility of the governance as a whole. Title 13 Amendment of the Constitution, Article 89 to 90, services as a critical resource for understanding the procedures for amending the Constitution, as well as measures that ensure that any proposed amendment is consistent with its spirit and letter, subject to constitutional limit on its scope and content, and subject to popular ratification through the plebiscite. This Article 89 to 90 is about the Assembly by propose. Title 14 Constitutional Observance, Article 91 to 93, services as a critical resources for understanding the principles and policies that guide the observance of the Constitution, as well as measures to ensure that all government officials and employees are bound by an oath of allegiance to the Constitution and the Republic of the Philippines, subject to constitutional limits of their action and subject to popular ratification through the plebiscite. This article is about the responsibilities of the citizen to observe and have knowledge about the Constitution. Title 15 Transitory Provision, Article 94, services as a critical resource for understanding the measures that well as taken that ensure smooth transition from a
Constitution to the new Constitution as a well measures to address any issues that may arise during the process and measures that ensure the existing laws and policies and consistent with the new